Uy, pasok muna ako ha. Ayan, magpapalambing ka na naman, oh. Ha? Uy, huwag mo ihian yung kama natin, ha? Ha? Sige, sige na. Ha? Uy, pasok muna ako, ha? Huwag mo ihian yung kama natin. O, sige na. Behave lang ikaw dyan, ha? Behave lang, ha? Bye-bye. Love you. Pasok muna ako, ha? Pasok na ulit tayo. So, duty ulit tayo ngayong hapon. Kaninang umaga, may pumunta dito sa farm. Yan, dyan. Habang nagmi-milking kami, may dumating na dalawang lalaki, isang Pilipina, naghahanap ng LMIA. Baka daw pwede silang lumipat. Kaso nga, sabi ko nga sa inyo, in-update ko lang kayo, na lagi kong tinatanong si boss, wala daw siyang planong kumuha muna sa ngayon ng worker. Natanong ko din si Kel. Katatawag ko lang kaninang umaga din kay Kel, pagka-out ko. Hindi pa daw pala nagpa-process si boss ng requirements para sa LMIA. Ang tagal pa naman ng process ngayon ng LMIA dito. Yung mga nakakausap ko dyan, 1 taon na yung process ng LMIA nila, hindi pa lumalabas. Kaya ang nangyari, natapos yung working permit, nag-restoration na lang sila. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, sa panahon ngayon, talagang ang hirap ng sitwasyon ng mga temporary workers. Ang dami dito ng hindi na mga nare-renew at mga nanganganib mapauwi. Ngayong buwan ng April 4 hanggang July 10, naglabas ang federal government ng bagong list ng census metropolitan areas na hindi mga ipaprocess yung mga LMIA ng mga low wage. So alam naman natin na hindi ka makakakuha ng working permit kapag walang LMIA yung employer mo. And then yung mga dati naman na worker na magre-renew, hindi na mare-renew. So mamaya pag uwi guys, duty lang ako at ayusin ko lang tong machine kasi akong schedule ngayon dito sa tulak Ako magpupush ngayon ng baka. Papakita ko sa inyo yung list nung bagong inilabas na census metropolitan areas na mga hindi ipaprocess na low wage temporary foreign workers na LMIA. Nakapahinga din yung balikat ko dito sa sa Rotary, sa milking parlor. Ito lang yung pahinga namin, yung cow chasing pag dito ka napa-assign. Kasi 3 lang kami nagpapalitan dito ni Johans. Every 3 weeks. Ngayong week na to ako. Next week si Alan, sunod day si Johans. Pero yung naka-duty talaga dito ng talagang siya na lang yung inilagay dito, yung kasama naming Meksikano. Which is talagang umaga, tanghali, gabi. Dito siya. Kasi ito lang yung pinakampahinga namin dito sa sa paglalagay ng tube. Itong pag-duty dito sa cow chasing. Kasi nakakapagod din Ang dami ng bakang gagatasan mo. Tapos yung braso mo ganun ka ng ganun. Dito, kahit pa paano, ang gagawin mo lang, bubuksan mo lang yung gate, bubugawin mo lang sila para lumakad diyan, and then sila nang bahalang maglakad pa uwi. Ayun, buksan muna natin yung gate na yan. Ayan, bugawin muna natin. Milking time, milking time. Hey, go, 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 go. Milking time. Lakad na, lakad, dali. Milking time muna tayo, dali. Kasi may nabasa ako sa comment na nagtatanong, Sir Ferds, totoo po ba na skilled lang yung kinukuha ngayon dito sa Canada? Kasi may plano po sana ako mag-apply ng low wage. And then may ilang comment din ako nabasa na, Sir Ferds, totoo po ba na pahirapan na po ngayong mag-Canada? Sir Ferds, totoo po ba na hindi na sila ngayon tumatanggap ng temporary foreign workers?
Ang totoo po niyan, tumatanggap pa rin naman po ng temporary foreign workers. Ang problema nga po, may mga lugar na hindi na ipinaprocess yung LMIA ng isang temporary foreign workers. Kagaya na lang po dito sa British Columbia. Ang mababa po dito na unemployment rate is ang Chilliwack at ang Victoria. So dito po sa British Columbia, yan lang pong dalawang lugar na yan. Sa ngayon, yung bagong inilabas na Census Metropolitan Areas. So doon lang po kayo pwedeng mag-apply ng LMIA para sa mga low wage. Pero kung kayo po ay high wage, pwede pa din naman po. At saka gaya pa rin naman ng dati, may exemption pa din naman po. Kagaya ng mga nasa agricultural, healthcare, construction, yan, mga exempted po yan sa LMIA naman po. May issuehan pa din naman po. And then kalimitan, ang napansin ko doon sa mga na-issuehan ng LMIA ngayon, ang ibinibigay na lang po na working permit is 1 year. Kaya mamaya pag uwi, ipapakita ko sa inyo yung mga lugar kung saan kayo pwedeng maka-apply at makakuha ng LMIA na para dun sa mga low wage po. Kasi hindi naman po lahat ng dumarating dito sa Canada is high skilled. Hindi naman lahat ng dumarating dito is high wage. Kasi dito po sa British Columbia, kinakailangan para ma-operan ka ng LMIA, ang ipapasahod sa iyo ng employer mo is $34. Mamaya lahat yan ipapakita ko sa inyo yung pinakang minimum na salary ng bawat province para po ma-hire kayo ng may LMIA at para do sa mga low wage kung saang lugar kayo pwedeng maka-apply. So hindi na po bago itong policing ito dahil noong August 2024 pa lang is naglabas na ang Census Metropolitan Areas ng mga lugar kung saan matataas yung unemployment rate, yung mga 6% pataas, hindi na nga po magpa-process ng LMIA. At ang naging epekto po nito doon sa karamihan ng mga kababayan natin na may planong mag-renew ay hindi na na-renew. At yung iba naman na merong 8 months pa, 10 months pa, 1 year pa na nag-renew ng kanilang working permit, nagsabi na sa employer nila na, sir, baka pwedeng ako na ma-issuehan mo ako ng panibagong LMIA. So, i-process na yung LMIA nila na until na wala pa rin daw decisions at yung iba na refuse pa. So, kaya may mga nakikita kong postings na ganito. Sabi nga dito sa post ni Kabayan, sa mga nakakuha na po ng decision sa LMIA applications, ilang months po kayo nagantay. Ito ang sagot ng iba, close to 12 months and counting. And then, marami na rin po ang nagpo-post na nakaka-depress na, ayokong umuwi, parang nakakabaliw na talaga. Alam kong TFW ako pero niloko ako ng mga konsultant na sabi may pathway to PR ako. Ngayon isip ko na talaga na wala. And sagot naman itong isang kababayan natin na nag-post, sobrang nakakalungkot. Kahit ilaban naming mga nangangarap lang para gumanda ang buhay, babalik sa Pilipinas na walang trabaho. So talaga pong nakakalungkot dahil nga po sa mga pagbabagong ito na dati yung median wage ay tinaasan. So ito na po yung bagong lumabas na high wage. So sa Alberta po, yung dating median wage na 29.50, nagkaroon ng 20% increase na 5.90. So ang naging bago na pong median wage is 35.40. Sa British Columbia, 28.85 ngayon is 34.62. So ang example po nito, halimbawa po, kayo ay nasa 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 at hindi kayo pasok sa 34 na salary per hour po dito sa Canada. Dito sa British Columbia, to be specific, sa British Columbia is 34. So kung kayo 34, pababa. So consider po kayo as low wage. So kung halimbawa kayo ay magre-renew, ay hindi na po kayo marirenew. Kung hindi kayo pasok doon sa mga exempted like agricultural, healthcare, construction, so malaki po yung chance na hindi na kayo ma-process yung LMIA ninyo. So pag hindi kayo na-renew, ma-out of status kayo or lumipat kayo sa ibang lugar, sa ibang province na mababa yung unemployment rate. Yan nga po, nakalagay nga po dito sa Manitoba, 30, sa New Brunswick, 28.92, sa Newfoundland and Labrador, 31.90, sa Nova Scotia, 28.80. So medyo mataas na po yan kasi alam naman po natin sa mga low wage kalimitan ang salary 16, 17, 18, 19, 20. So sino po magsapasahod ng 34 per hour sa isang low wage dito para po ma-issuehan kayo ng LMIA. So kung kayo po ay 34 per hour, consider na po kayo as high wage. So yun lang po yung maipaprocess na LMIA.
So ito nga po yung bagong inilabas. Nakalagay nga po dito, regions in Canada where low-wage LMIAs won't be processed as of April 4. Nakalagay nga po dito maliwanag, the federal government has released its quarterly list of census metropolitan areas where low-wage labor market impact assessments will not be processed. Actually, in August 2024, it was announced that the government would stop processing LMIA applications under the low-wage streams of the Temporary Foreign Worker Program for CMAs with an unemployment rate of 6% higher. Since then, it has been releasing a list of CMAs with their corresponding unemployment rate. If the unemployment rate is 6% or more, low-wage LMIA application in that CMAs will not be processed. So ito po yung list ng mga census metropolitan areas na ineligible as of April 4. So meaning to say, matataas po ang unemployment rate nitong mga lugar na ilalagay ko po sa screen. St. John's, Newfoundland and Labrador, 7.6. St. John, New Brunswick, 7.7. Fredericton, New Brunswick, 6.9. Drummondville, Quebec, 8.0. Ito pa po, 6.7, 7.2, 9.9, 8.0, 8.6, 7.3, 7.7, 8.5. So ito po yung mga lugar na makikita nyo ngayon sa screen. Ito po yung mga lugar na matataas po yung unemployment rate. Actually, even dito po sa amin, Abbotsford Mission, British Columbia, makikita nyo po yan, 6.2 yung itinaas po ng unemployment rate. At even dito sa Vancouver, British Columbia, 6.6, Nanaimo, British Columbia, 6.0. So, ganun po kahirap ngayon. So, ganun po katataas yung unemployment rate. Kaya wag na po kayong magtaka dahil ang dami ngayon ang hindi nare-renew at yung iba ay na-out of status na dahil nga po hindi na po nagpa-process ng LMIA. Kayong mga dating nakakuha pa ng working permit, pag magre-renew na sila ay hindi na po marirenew yung kanilang working permit. Dito nga lang po sa British Columbia, makikita nyo nga po dito, sa Kelowna 6.7, sa Kamloops 7.1. Ang mababa lang po dito is ang Chilliwack 5.9 at ang Victoria 3.4%. So sa Chilliwack and sa Victoria, dun pa po kayo possible makakuha ng mga low wage na LMIA. So kung nandito po kayo sa area ng Vancouver, ng Burnaby, ng Surrey, ng Richmond, ang targetin nyo pong makakuha para doon sa mga low wage na temporary foreign workers is ang Chilliwack and ang Victoria. So hope na nakatulong guys itong video to para magkaroon kayo ng idea. So kung kayo maghahanap para doon sa mga low wage na temporary foreign workers, ang targetin nyo po especially dito sa BC is ang Chilliwack at ang Victoria para po doon sa mga naghahanap na low wage. Pero kung kayo naman po ay high skill, wala pong problema. Kung kayo mapapasahod dito sa British Columbia ng 34 pataas. Pero ito nga po, ilalagay ko ulit sa screen. Ito po yung mga dapat na salary kung kayo ay high wage para po ma-issuehan kayo ng LMIA. Ma-process yung inyong LMIA. So hanggang sa muli, don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga buhay namin dito sa Canada. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Tiyaga lang, hanap-hanap lang kung kinakailangan lumipat ng province. Kung talagang ayaw nyong umuwi, subok lang subok. Dahil marami naman pwede kayong puntahan ditong province na may mababa pa rin ang unemployment rate na nag-i-issue ng LMIA. Hanggang sa muli, see you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.